Itong katulad kay Dave, hindi marating ni Dave yung mga dami ng mga nag-sponsor sa kanya at tumulong kung wala pong Tekram. Lahat pati Antay, invite natin. Kasi Brother Jose, invite natin. I love you, brothers. I love you. Doon sa mga panayam ni Jose, kay Dave, nalaman natin doon na ayun, shoutout guys, muli po, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na muling bumabati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Sang sulok man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, meron tayong panibagong vlog. Pag-uusapan po natin yung part po ng collaboration, yung usapan po ni na Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, Nina Tekram, Nina Tek Jun, na kung saan ho, nabanggit po doon yung patungkol po sa mga antay, mga babayan po natin na marapat bang i-invite. At yung pangalan po ni BJ, nabanggit din po. Ngayon ang tanong, bakit kaya nabanggit yung pangalan? Ibig sabihin ho ba, sikat? Kaya nababanggit yung pangalan, mga babayan po natin. Tapos bukod po doon, pakinggan din po natin ang opinion po ni Archie Hilario, isa po sa mga veteranong charity vloggers ho. Patungkol po sa ginagawa po ni BJ, o kaya yung issue ni Dave, dito po kina Tekram. Maya-maya po yan ng konti. Pero bago po yun, siyempre paalala muna si Kuya July, baka sakaling meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, wag natin kalimutan, July Paunil, tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos meron po tayong Facebook page, July Paunil 2.0, pwede naman po nating i-follow po yan, po pwedeng i-like din yung mga upload. So maraming salamat po sa inyong lahat. At siyempre po, suportahan po natin sina Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, sina Tekram, sina Archie Hilario, mga charity vloggers ho, at mga kasamahan ho natin. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon tuloy na po tayo, pag-usapan na po natin itong patungkol ho sa naging collaboration ho ng Team Kalingap at saka po ng team po ni Tekram, na kung saan po ay naging maganda po yung usapan. Siguro naman alam natin sa mga comment na babasa natin, marami hong natuwa na yun po ay matagal nang pinaplano, noon lang po natupad, noon lang po nangyari. At kasama rin po doon sina ka-business at saka sina Papa Dins po, mga kabayan natin. So sa kabuuan ho, kung i-analyze ho natin, maganda yung pag-uusap, mga excited ho yung bawat isa, at natutuwa. Kaya nga po nakapanood po tayo ng mga vlog po nila, sa part ni Tekram, sa part ni na Kuya Bal Santos Matubang, ilang mga kasamahan nila, may mga upload po sila patungkol po dyan. So sa kabuuan ho, maganda po yung nangyari. Kaso nga lang ho, may part po doon na pati raw ho yung mga antay ay i-invite din. At yung pangalan nga po ni BJ nabanggit din. Ay ito po, panoorin muna natin sandali. Archie Hilario, invite natin. Archie. Siyempre. Archie Hilario. Archie, mga ano natin, ipunin natin, ano? Masaya yun? Oo. Parang iniisip ko pa lang na magkakasama-sama yung ano, parang ang sarap sa pakiramdam. Approve po ba? Taon na lang yun, sir, sa beach siguro. Pwede. Oo. Hindi maligo. Pwede, no? Pwede din. Pwede rin. 8 waves. Malaki. Nasa gitna siya lang. Tapos may hotel na siya, no? Basketball court. Maganda yung may hotel at ano. Amenities na doon na rin. Pwede, oo. Tapos may color coding kung... Tama. May uniform. Tama. Team Kalingap, ganon. Oo. Lugi ang team ka-business, konti lang kami. Pwedeng ano na nun, kumbaga yung para mabuo natin yung mga group, pwedeng may magsasama-sama. Family. Oo. Parang ano na lang siya. Sasama na lang sa... Malit na group. Isasama na lang. Oo. Ganon, tama. Pero lahat yan malaki yan. Pamilya na labong ang kanya. Hindi po, ganito po. Nabanggit nga po ng TechJun kanina na ang community ng mga charity vlogger, ang mga nanonood sa aming kanya-kanya mga YouTube channel, no? Pugumbiyero, Kalingap Rab, Tekram, Kuya Bal, syempre, no? At iba pa. Ay, parang umiikot lang, no? Sabi ni TechJun. Kaya, kumbaga, isang magandang pagkakataon din yun. Parang pasasalamat natin sa kanilang suporta. Sa lahat ng mga vlogger na charity vlogger, invite natin. Yes. Ang charity. Marami yan. Parang collaboration na rin po siya. Collaboration. Frankie. Kahit si Ruel of Malalag, invite natin.
Sino pa yung mga nag-charity? Oh, yun oh, Kategram ha. Marcos TV. Virgilin Curse. Virgin oh. Marcos TV, ano din, napapanood ko din po yun. Kategram ha, may Invite mo niluluto. na rin yung mga antay. Ha? Invite mo na rin yung mga Lahat, pati antay, invite natin. Kahit si Brother Jose, invite natin. So yun mga kabayan po natin, nabanggit nga po nabanggit po yung pangalan ni BJ at saka yung mga antay. Ngayon ang tanong dito, mahalaga ho ba si BJ o kaya yung mga antay dito po sa pinag-uusapan mga kabayan po natin? Siyempre ho, kung ako po mag-a-analyze, hindi. Kasi nandun din po sa usapan eh. Kung uulitin po natin, ang pinag-uusapan po doon, parang pagpaplano, doon nga po sa gagawing gatherings o kaya malakihang event ng mga charity vloggers. At pinag-uusapan po doon, yung yung venue, yung magiging uniform, yung mga event, may mga sports, at saka po syempre yung mga i-invite nila. Yun po ay yung mga charity vloggers po. Ngayon after pong binanggit yon, nabanggit din po yung patungkol po sa antay na kung ano raw po, invite din, sabi ni Kuya Val Santos Matubang. At naisingit po doon yung pangalan po ni Brother Jose. Ngayon kung sakasakali man ho nabanggit yung mga antay, hindi ibig sabihin ho, mahalaga sila. Kahit nga po si Tekram ho ay nag-I love you pa, pero siyempre ho, automatic na yon, understood na yon. Hindi po ibig sabihin, si BJ ho ay love na lang po ni Tatay Tekram. Ganun po dapat ang pag-a-analyze po natin, mga kabayan po natin. Ang katunayan po dyan, nabanggit po ni Tek Jun, bakit ka naligaw sa amin yon? So ibig sabihin ho, unexpected, hindi nila akalain na para bang magko-content sa kanila. Ba't po naligaw sa amin yun? I love you, brothers. I love you. I love you, Bawa Chup. Sa bagay, walang masama kung maging sila invite natin kasi mali mo. Yun ang... magkaayos. Oo. Sabi nga, buhusan mo ng... Pag sa personal, kung ano ba talaga yung Tapos, ano ang sports? Boxing. Personal ano? Walang personalan to ha. Laro lang pero boxing. Alam niyo mga kabayan po natin kasi ang issue lang naman, simple lang eh. Kamukha namin, nagwagawa ng reaction video kina Tekram. Pero at least nakikita natin doon sa positibong part. Hindi yung para bang lahat na lang ng ginagawa ay mali. Kapag ho kasi ganun, parang busters na tayo. Wala na ho tayong makitang mabuti sa ginagawa po ni Tekram, lahat na lang po ay kasiraan. Hindi po ganun yun, mga kababayan po natin. Yung iba ho kasi, parang nag-a-assume po sila. Yung iba ho sa mga supporters, nagko-comment, parang ganun po ang mga sinasabi po nila. Pero in reality ho, sa aking analysis, hindi po ganun yun. Kahit ho siguro itanong pa sa ilang mga kilalang charity vloggers, ang ginagawa ho ba ni BJ ay okay sa kanila, mga kabayan po natin? Siguro po isikit po natin yung opinion po ni Archie Hilario. Isa po sa mga sikat na vloggers po sa Pilipinas, mga kabayan po natin. Ano nga ba ang kanya masasabi sa issue po ni Dave at saka po ni Tekram at saka po dun sa reactor na nag-interview di umano kay Dave? Ito pakinggan po natin. Napanood ko rin yung isang video ng panayam kay Dave, no? Nung nakaraang mga araw sa isang vlogger na dati rin kasama nila Kuya Val pero wala na siya kay Kuya Val ngayon. Napanood ko yon yung yung interview niya kay Dave at pinakinggan ko yung kanyang mga statement doon, no? Alam mo kasi itong mga ganitong mga bagay at mga pangyayari sa buhay ng isang vlogger, ang akin lang masasabi ay kapag tayo ay nabigyan ng break, no? Na i-feature tayo ng isang malaking vlogger or isang kilalang tao, napaka-swerte mo na sa part na yon, ganon. And then kasi pag nandyan bigla kang nakaramdam na, uy, I'm sikat-sikat na, kaya ko nang mag-isa or kaya ko nang i-go ang aking sarili. Doon, yun ang mahirap na part na kapag nakaramdam ka na ng pagiging ungrateful, no? Kung dati ay nasabi mo na, ay ang saya ko dahil nakasama ninyo ako, ang saya ko dahil na pinaramdam ninyo ang pagmamahal sa akin. And then nung huli na sasabihin mo na dahil medyo na sinasabi mo na, ay ginamit lang ako, naging content lang ako. Pero pag mga ganyang mga bagay, pag binigyan ka ng isang pagkakataon
no, na mapasama ka sa mga ganyang mga vlog, sobrang ano na yon, sobrang laking tulong na po yon. Itong katulad kay Dave, hindi marating ni Dave yung mga dami ng mga nag-sponsor sa kanya at tumulong kung wala pong Tekram. Alam natin yan, no? Alam ng mga tao yan. Diyan dapat sa bagay na yan, although alam ko may mga reason naman dyan si Dave na hindi ko alam, no? Pero parang sabihin natin na sinabi doon sa isang video na naging ano raw na ginamit lang daw siya for content, si Tekram daw ang nagbibenepisyo. No, alam natin na pag hindi na i-vlog ni Tekram itong si Dave, wala na, 'di ba? Doon sa mga panayam ni Jose kay Dave, nalaman natin doon na sabi ko nga dati sa nung tahimik pa lang ako na hindi po pwede na hindi alam ng nanay ng bata ang nangyayari, no? Hindi pwede na hindi niya alam kung saang location yung bata nung time na yon na in-interview siya ni Kuya Ramil. O nandiyan na ang sa interview na yan na napag-alaman na natin na kung ano ang mga reason niya, no? Pero ang bottom line lang diyan is, ang bottom line dito, mga kapobre, mga katekram at pati kay Dave, ang magiging balikan natin nga yung mga nagdaan, no? Dapat hindi na magsalita ng hindi maganda, no? Ang maganda nga sana gawin dito ni Dave is magpasalamat siya, no? Magpasalamat siya na kahit anumang yung may personal reason siya, kung ano, i-plaster niya rin ng mabuti. Pero hindi pwede yung sasabihin niya na ganon, na yung sa isang interview na sinabi niya na for content lang, na parang lumalabas na mabait lang si Tekram sa harap ng kamera. Yun ang hindi maganda. Ang masabi ko lang sa kanya, sa batang ito, hindi po talaga magkakaroon ka ng maraming sponsor or hindi ka makikilala ng mga ninong at ninang mo kung wala ang Tekram, no? Doon lang tayo sa part na yon, no? Doon tayo lumingon. So ayan po mga kababayan po natin, maliwanag ho yung sinasabi ho ni Archie Hilario. In short ho, naiintindihan niya po yung kalagayan ho ng charity vlogger. At hindi po tayo nagtataka kasi na-experience niya rin po yan. Ano ang hirap po ng mga charity vlogger, paano mag-viral, paano sumikat, paano sumuporta, paano gumastos. Lahat-lahat po mga kababayan po natin, alam po yan ni Archie Hilario. Kaya ang kanyang opinion maliwanag. Mas pumapabor pa rin po siya dito po sa part po ni Tekram. At hindi po dito sa panig po ni na Dave at saka ni na Brother Jose o kaya sino pa pong mga nagtatanggol o kaya nagre-reaction, pabor po dito sa ginawa ni Dave. Bagamat yun naman po ay opinion po ni Archie Hilario. So kumbaga ho, kanya-kanyang opinion po yan. Opinion natin, opinion nila, opinion ng mga antay, iba-iba po ang opinion. Pero sa akin po, ang hina-highlight po natin dito, at least nagsalita po si Archie Hilario at naiintindihan niya po si Tatay Tekram. Tapos yung isang part naman ho, yung nabanggit po yung mga antay at saka po yung pangalan ni BJ, hindi ibig sabihin, napaka-importante niya po para mapasama ang pangalan niya sa pag-uusap-usap, sa pagpaplano ho ng gatherings o kaya collaboration ho ng malalaking charity vloggers po sa Pilipinas. So sana ho maliwanag po yung ating ginawang maiksing reaction video po. Konting pagliliwanag ho, base po sa analysis natin, base sa pagkakaintindi natin nung narinig natin yung usapan na yon. So maraming salamat po sa inyong lahat at kung inyo po itong nagustuhan, pwede naman po nating i-share. At siyempre ho, yung mga hindi po nag-skip ng ads, masipag mag-like dyan, maraming salamat po. At muli, ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawakin ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye.